Ayun siya guys, so kulay puti, purong puti na, no? So ayun guys, pantay na, no? Mas massive ito kaysa sa parents niya. Manipis din to guys, pero mas makapal ito ng konti kumpara sa tuka nung nanay niya. Ayan, makikita niyo ang haba ng ilong. So medyo malalaki na yung mga inakay natin ngayon. 3 inakay lang yung pabuga natin ngayon guys, no? So pwede na natin silang i-review, i-compare sa kanilang mga magulang kung okay ba yung naging pairing natin sa mga parents nila, tsaka kung okay ba yung naging kalabasan o yung kinalabasan, no? So 3 inakay lang yun guys, isang puti at 2 itim. So yan lang yung ibibideo natin ngayon. Yeah. So guys, ito yung una nating kukunin. Na ilalabas muna natin to guys. Saglit lang naman to. No, sila 3 lang. Ayan. Ito muna, no. Diyan ka muna. Baby. Diyan ka lang, baby boy. Baby girl pala yan. Baby girl yan, guys. Ayan. Op. Oo. Hindi pa siya. Nadudulas siya. So kailangan natin to isarado para hindi makatakas, no. I-review na natin to. So kung titingnan nyo guys, nakabuka yung paa, no? So walang problema yan, no? Wala kasi, madulas kasi, no? Kapag madulas yung pugad ng ating breeders, yun, malaki yung chance na magkaroon ng sway legs, no? Pero huwag kayong mag-alala dyan, huwag kayong masyadong mangangamba dyan sa sway legs na yan kasi may ipot sa likod, no? Kasi as long as maayos nyo yung pugad na hindi madudulas yung inakay, hindi yan mag-i-sway legs, no? Yan, gagato lang yan, lagyan mo lang yan ng buhangin sa ilalim, okay na yan. O kaya yung mga daya-dayami, no? Yung natural nilang pugad, magiging okay na yung ibon natin. So eto guys, ngayon lang ulit tayo nakapagpabuga ng kulay white sa tagal ng panahon. Medyo matagal din ako nag-focus dito sa project na to na makapagpabuga tayo ng puti. At itong puti na to, mas better na to kaysa sa kanyang nanay. I-review natin guys, no, saglit lang, no. Hindi masyadong malakas yung features nito, titimplahin pa natin to, pero dito na tayo mag-i-start, no. Pwede pa rin natin gamitin yung nanay para makapagpalabas pa rin siya ng barako na posibleng carrier ng puti na pwede nating ipares dito, no. So mangyayari, magiging half brother niya yung kakailanganin natin para ma-improve pa natin tong ibon na to. Hindi na tayo magpapalayo guys kasi meron na tayong kulay puti na hindi naglalabas ng pied na irregular ang kulay. Ayun siya guys, so kulay puti, purong puti na, no. So huwag kayong mag-alala dyan sa ipot na yan, maglulugon din yan, no. So ayan, kulay puting-puti na yan lahat guys, puti lahat. Puti bagwis, yan. Tapos ano, expected naman natin to kasi ang tatay nito ay anak din nung nanay niya, no. So kapatid niya na, tatay pa niya, no? So ayan, inbred. Ayan, makikita nyo guys yung tuka nito. Mas better na to kaysa sa tuka nung nanay niya. Mas makapal ito at mas mahaba ng konti, no. Mas konti lang, no. At saka yung ilong niya mukhang mas mahaba na to kaysa sa ilong nung nanay niya, no. So medyo mas na-improve natin kasi yung tatay nito, yon, ang ginamit ko na materyales na barako para mabuo yung tatay nito ay mas mahaba yung ilong. Yun yung pinakamaganda ko na ano na T-check, no. Kaso yun, napunta doon sa tropa, namatay na. So hindi na natin siya maibabalik. So bala ko sana hiramin pa yun ulit sa tropa, kaso namatay. So wala tayong magagawa, pag namatay yung ibon, deads na yun, no. So anyways, nag-iwan naman siya ng anak, at yung anak niya yung ginamit natin. Ito, no. So kung makikita nyo guys, ayan, maganda arc line ng ulo nito. Ayan, no. So nilaro ko to sa Pampanga, kaso young bird pa siya noon, mukha siyang maya, no. Ang liit. Ang liit nito. Ito siguro pinakamaliit na entry. Nilaro ko to sa Pampanga last year, no. So ngayon taon kasi iba yung dinala ko, blue. Ayan. Blue rin naman to, pero blue base, no, pero T-check siya. Ay, makikita nyo guys yung arc line niya tuloy-tuloy. Anak din to ng kulay white na yon, no. Yung nanay niya yun guys, yung kapares niya, no. So ayan, tuloy-tuloy din yung arc line niya sa ilalim, kaya medyo confident din ako dito, no. Maliit nga lang talaga na ibon, no. So malalaki na yung ine-entry. Kaya guys, kapag magbe-breeding kayo, focus kayo na mapalaki nyo yung ibon nyo,
No, ang lalaki ng mga naka-entry ngayon guys. Focus tayo sa pagpapalaki ng size ng ibon. Ang tatay nito guys, yung pinakamaganda ko na T-check, no. So, wala na, namatay na sa trope. Meron pa siyang isang anak dun sa taas guys, yung T-check na yun na malupit. Kaso wala na eh. At saka ay sa dami ng ina-upload ko na video, hindi ko mahanap yung lumang video niya. So, okay lang kasi meron naman na siyang apo na ito kulay white. Yung apo niya na kulay white na to, no. Mas better na sa kaysa sa puti natin, no. Ito guys yung nanay ng puti natin, no. 2023 ko to na ipabuga. So meron pa yung ano, may singsing yan guys. No, 2023 kasi ko last na nagsuksok ng singsing. Tapos nag-stop ako noon, no. Ni-stop ko na ng pagsuksok ng singsing. Kaya karamihan sa mga kalapati ko wala nang singsing, no. Hindi ko siya sinusuksukan. So ayan makikita nyo, hindi masyadong malakas ang feature nito, no. So ang ano lang dito, kaya ko siya binread kasi ang magulang niya hindi pied, hindi rin white, no. Ang tatay nito T-check, tapos ang nanay nito ay pulang T-check. Ayan guys, oh. Tignan natin ang malapitan yung ilong niya. Full wattle to guys, mas mahaba ng konti kumpara sa nanay niya. No, ayun yung nanay, no. So makikita nyo guys, no. Mas maiksi yung tuka ng nanay. Manipis din to guys, pero mas makapal ito ng konti kumpara sa tuka ng nanay niya. Mas maganda yung head structure nito, no, sa paningin ko ha, no. So pwede natin itong ipares dun sa red bar sa taas. Kapatid niya naman yung red bar na yon, kapatid niya rin sa nanay, no. So ayan, kagandang inakay ay. Tignan natin guys kung magdedebe. Sana hindi tamaan ng bulutong, no, kasi merong ang outbreak dito sa akin. At ayan, malapit na rin naman ako mag-stop ng breeding, no. Ngayong June ang huli kong salang. Tapos ayan, sana hindi tamaan ng bulutong at magtuloy-tuloy yung development niya. So far guys, ano na ako, satisfied na ako. Mas better ito kumpara sa nanay niya, no. Ayan, mas better siya kaysa sa nanay niya. At yun ang ating goal. Ayan. Hindi nga lang siya masyadong malakas, pero kinip ko pa rin siya. Kasi bihira maglabas ng puti kapag yung kalapati natin hindi pied, no. Kadalasan sa mga pied lumalabas yung white eh. Ayan silang dalawa. Oh nako, huwag mong paluin ang anak mo yan, loko ka. So ayan yung tatay guys, oh, tignan nyo. Ayan. Oh. Ayan guys, grabe pinagpapawisan ako, no. So yun yung so far na ano na resulta ng project na to guys, no. Magnanay pinagpares natin kasi itong puti ko na to hindi to maglalabas ng ibang kulay, kunti ano lang din, wild type nang ilalabas niyan. Wild type, dilute carrier, kulay puti kapag carrier ng white yung tatay. At anak niya yon, no, anak niya yun, kaya siya lang nakapaglabas ng kulay white, no. So ito guys, maliit ang tsansa na makakapagpalabas to ng puti, no, kapag kung saan saan lang natin to ipinares na kulay. Pwede siyang maglabas ng white kapag pinares natin siya sa pied, no. Pero kailangan yung pied carrier din ng white, no. Pag hindi carrier ng white yung pied na pinares natin, hindi pa rin siya maglalabas ng puti, no. So kailangan ang kapares niya ay carrier din. Pwede rin siya maglabas guys kasi dalawang kopya naman yan, no. Recessive kasi yon yung pure white, no. Tapos makikita nyo yun guys kadalasan sa pied. Yun ang pinagpapares eh, puti tsaka pied. So ako guys, dahil meron tayong puti na ganito, hindi ko siya pinapares sa pied, no. Kasi itong puti ko guys, anak to ng wild type, no. Ang nanay niya T-check na pula. Tapos ang tatay niya T-check na blue. So, hindi pied ang magulang na itong puti natin. Itong ano na to, yung lalaki, posible yan maglabas ng kulay white, no. Pag pinares mo siya sa pied, na carrier din ng white. O kaya ipares mo siya sa white. So, yun. So, yun na yun guys, no. So, sila yung pinag-breed natin. Magnanay yan at naglabas na sila ng kulay white. So, pwede na tayo mag-move on sa next phase ng project na to. Next phase natin guys is hahaluan ulit natin ng ibang structure yung inakay. So, hindi ko alam kung itong barako dito ang ipapares natin dun sa puti or dun sa nanay or dun sa anak, no. So, gusto ko muna ma-confirm kung talagang magiging inahin yung inakay. Kasi kapag barako yung inakay na yon, medyo negative siya, no. Mahina siya na inakay kapag naging siyang barako. Pero para sa inahin, okay na siya. Mas better na siya kaysa sa nanay niya, no. So, titignan natin guys sa future sa future breedings natin. So siguro next year pa. Kasi ang isa na lang ang ang paparisan natin ngayon guys, yung ano na lang, inbred. No, gusto ko siya ma-breed ngayong taon. Tapos kailangan maisa lang natin siya bago matapos yung June.
kasi ngayong June ang last ko na salang ng breeders. Tigi isang clutch lang yung mga ibon, pagpapahingay natin doon sa taas, no, sa bara. Hiwalay muna sila sa barako tsaka sa inahin section. Tapos next year na tayo ulit magbe-breed after nun, no. So tigi isang clutch lang yung mga breeder na nakasala ngayon, guys. So yun, move on tayo sa susunod na sisilipin natin. Yung anak naman nito, kulay black ang anak nito, guys, no. Ang lupit ng anak nito. Ito yung black, guys. Kukunin natin yung inakay nila. Ayan. I-review din natin yan. Papakita ko yung tatay tsaka papakita ko yung nanay sa inyo. So ang na-improve natin dito, guys, ay ang nanay, no? So yung nanay, ayan, mangingitlog na ulit. So baka alisin natin yung itlog niyan. No? Ayan, yung inakay, no? Kukunin natin. At i-review kasi natin to, no? Buti na lang naging black kaagad kasi black yung tatay niyan eh. No, so gusto ko lang talaga ano natin yung kulay ng black, no? Tapos tiningnan natin kung sino yung pinaka suitable na hen na pwede sa kanya at ayan kasi ang pinaka available. Actually meron pang mas magandang hen. Wala kasi dito sa akin, no? Yung mas magandang hen nando pinairam po sa tropa eh. So ito muna, lagay natin dito. Diyan ka muna, baby. Ang laki niyan, guys. Oh. Ito naman, guys, bulag to na inakay, no? Bulag to. Pero ayan, makikita nyo. Ayan o, bulag siya, guys, no? Yung kabila niyang mata parang merong cloud, no? Parang may katarata, no? So, ba't ganun paling yung ano natin? Camera. Paling yung camera natin, baby. Paano to? Wait lang, ayusin muna natin. So, ayan, guys, pantay na, no? Sa palagay ko, inahin siya, no? Napakagandang inakay nito at matangkad siya na inakay. So ang project na to, guys, ang target ko lang dito makapagpalabas tayo ng kulay black na matangkad, no, medyo matangkad ng konti kumpara dun sa mga black na meron sa atin. So meron ako dun sa taas, malakas ang ulo nung black na yon, yun ang ipapares natin dito, pero kulang kasi sa height yon, no. Ang laki din ng katawan nun, no. So pwedeng makapagpalabas tayo ng inakay na malaki katawan, matangkad, tapos malaki yung ulo. Naghahabol na kasi tayo ng size ngayon, no? So, eto, guys, okay na to sa tingin ko. Although bulag siya, ay makikita nyo bulag, oh. May katarata sa mata. Pwede na natin siyang magamit doon, no? Sa project na yon, no? So, next year pa yun, guys, no? Medyo matagal pa tayo magsasalang ulit ng black, no? Next year. So, last na clutch. Baka ito na rin yung last clutch nun ngayong taon. Kakalasin ko na kasi yung pairing ngayon. Tapos pagpapahingay natin yung mga ibon. Etong mga to, ipe-prepare natin sila para sa next year na breeding. So ang pinaka-target lang natin talaga kulay. Actually, kulay lang eh. Tapos mag-i-stick lang tayo sa basic ng standard forms ng German Beauty. Tapos sa kulay ako mostly nagfo-focus, no? So limited lang din yung kulay na mga trip ko. Yun yung kadalasan kong binibreed, no? So anong mga kulay na yon? Grizzle, puti. Actually, pied, hindi ko masyadong trip yung pied, kaya medyo minimize natin yung pag-produce ng pieds. Kasi kadalasan pag binread natin yung pieds din ang lumalabas. Black, ayan, gusto ko rin ng black. Tapos, mostly, guys, wild type, no? Yung mga walang modifier. Yung mga checker, blue bars, T-checks, no? So, ganyan yung mga gusto ko na, no? Patterns. Kasi, kapag nilagyan mo siya ng modifier, nakikita mo kaagad kasi meron siyang patterns, no? So maganda rin yung barless, guys. Kaso kasi yung barless, halimbawa, tapalan mo ng ibang modifier yan, hindi mo nakikita kasi yung bara, no? Wala kasi siyang bar dito, no? So, tsaka recessive yung barless, guys. Ang hirap mag-produce ng barless kapag isang barless lang yung gamit mo. Tapos ipapares mo siya sa ibang ibon. Kailangan matsambahan mo na carrier ng barless yung materials kapag hindi siya barless. Tapos yun yung ipapares mo sa barless para magpaglabas ka ng barless. So yun, guys, tignan naman natin tong inakay na to. Balik tayo sa inakay na to, guys, no, kasi napapalayo tayo ng topic. So i-check natin, i-review natin ngayon yung ulo ng inakay na to, no. So isa lang yung pinaka-negative dito na nakikita ko, yung mata niya kasi nabulag, which is kasalanan ko kung bakit nagkaganyan yan, no. Hindi ko kasi siya nabantayan. 3 days na merong buhangin yung mata niya, no. So sinubukan kong alisin yon, may mga puti na parang cancer sa mata niya. So ayun, pagkaalis ko wala na, bulag na siya, no. So yun, tignan natin sa main camera to. Ang lakas ng ulo nito, ayan, oh.
Ayan, ang lakas ng ulo niya, no? Ayan, mukhang inahin to guys. Ayan, makikita niyo ang haba ng ilong, diretso yung tuka, tapos makapal guys. Ayan o, makapal yung tuka niya. So yung arc line niya, ayan, tuloy-tuloy din. Ang ganda din ng arc line nito. Tignan natin guys yung lalamunan niya, mukhang okay naman eh. Ayan o, no? So ito yung pinakamatanda natin na inakay ngayon. Tapos kung ikukumpara natin siya sa tatay niya, ito yung tatay guys, no? Nung itim na yon. Ayan, ang haba ng ilong nito guys, tsaka ang haba ng tuka nito. Ang ganda ng tuka nito, ang ganda ng head structure ng ibon na to, no? So may flaws pa rin siya, kagaya na ayan, makita nyo yung seri niya makapal, no? So which is okay lang kasi makapal din. Ang problema kasi makapal din yung seri nung pinares natin sa kanya na inahin. Ayan, ay makapal yung seri, pero wala na siyang ibang butas guys. Wala na akong makitang butas, no? Sinipat din natin siya na maigi. At yun lang, no? Yung seri. Yung seri lang. At which is madali lang yan ayusin, no? So sa ilong, sa tuka, wala na tayong problema dito. Sa tayo, postura, wala na tayong problema dito. Tsaka malaking ibon ito. Although bata pa siya, hindi pa bumubuka yung katawan, no? So malalaman pala natin kung itong ibon na to ay buka ang katawan or balingkinitan, no? Pagka isa pang lugod, no? So young bird ito guys, na binread ko kaagad. Ayan siya. Napakalupit ng mga kapatid nito. Kung ikukumpara natin siya sa tatay niya, syempre mas malakas yung tatay niya kasi barako yung tatay niya at saka medyo mas matanda na yon, no? Ayan. So ito yung ulo niya, tas ayan yung ulo ng tatay niya. Sa tatay naman natin siya i-compare, no? Ayan. Kasi ayoko magpalayo sa tatay. Di ba? Ang ganda. Hindi siya humina, although mahina yung inahin na pinares natin. O, di ba? Okay na 'yan, guys, no? Ito naman yung nanay nung kulay black, no? So kung makikita nyo guys, ayan, makapal din yung sere nito, no? Yun yung pinakamali natin. Pinares natin yung makapal ang sere. Makapal sere ng tatay, makapal din sere nito. Dapat kasi ang sere, ayan yun sa mata. Dapat yung balat na yan dapat manipis yan, no? So makapal lang sere nito, no? So hindi ito yung pinakamalakas ko na inahin. Actually mahina to. Tapos tingnan nyo yung kulay ng mata, hindi masyadong mapula. Tapos maliit ang ilong, full wattle naman siya, pero maganda rin yung tuka, no? Ayan, yung tuka niya maganda. Ang lalamunan niya hindi negative yung lalamunan pag ganito eh. Hindi malalim. Kailangan malalim ang lalamunan tapos bilog. Pero hindi siya naging sagabal guys, hindi naging mahina yung inakay nila dahil doon sa tatay. So ibig sabihin, yung features ng tatay hindi niya napahina, although mahina siya na inahin, no? Yun, hindi natin masyado papatagalin to guys, no? Isosoli ko to kagad kasi baka malapit na to mga itlog. Kasi mga pagkakataon guys, na kapag ang pinagpares natin na breeders parehong malakas, nagiging abnormal yung inakay o nagiging sobra-sobra naman yung lakas ng inakay at hindi na siya papasok sa standard. Nagiging lagpas-lagpas naman siya sa parameters ng standard. Maaaring sobrang laki ng ilong, na maaaring kurbada na yung tuka, or hindi nagpantay, naging undershoot, o yung mas mahaba yung tuka sa ilalim, no? Kasi masyadong malakas yung parents. So ang ginagawa natin kapag ganoon, guys, hindi tayo nagpapares ng parehong malakas ang parents. Ang pinagpapares natin syempre yung malakas na isa sa mga parents. Halimbawa malakas na barako, paparisan natin yan ng katamtaman lang na inahin, or mahinang inahin ang ipapares natin. Tapos saka natin titimplahin ulit yung inakay nun, no? Kasi ang hirap guys na kailangan pasok sa standard yung ilalabas mong inakay. So ang hirap magtimpla ng ganon, no? So pwede kang makachamba, no? So which is maraming nakakachamba guys ng ganon, no? So mahirap siyang gawing consistent, yung gawing stable na lahat ng ibon mo pasok sa standard yung binubuga, no? Mahirap yung ganon guys. Kaya maraming fanciers na medyo nahihirapan silang mag-duplicate o i-replicate yung sarili nilang mismong ibon kasi malakas na yung ibon nila. Doon kasi papasok yung skill ng fancier kung paano mo titimplahin yung ibon na mas magiging better sa parents, or at least man lang magka-level. Kadalasan kasi guys, kapag masyadong malakas na yung ibon, sabihin natin na laging nananalo or nagcha-champ, no? So hindi naman siya masurpas o hindi siya matapatan ng sarili niya mismong anak o rekta niyang anak kasi kapares niya hindi naman
kaparehas niya, yung kapares niya. Kaya ang mga nilalabas hindi nagiging parehas. So doon masusukat guys yung skill ng isang fancier, no? Kung paano niya titimplahin na yung lalabas na inakay ay mas better kaysa sa magulang, or kahit man lang magkasing level na lang, no? So medyo mahirap yung ganun guys, no? So challenge yun sa isang fancier, no? Merong mga nakakagawa ng ganun, no? Meron, no? So hindi ko sinasabing hindi ako nakakagawa ng ganun, no? Kadalasan lang meron time na nakakapagpalabas tayo ng mas better kaysa sa parents, pero may lumalabas din sa akin na sablay, no? So pero merong fanciers na nakakapaglabas ng lahat ng pabugan niya magaganda, no? Trabaho nyo alamin kung sino yun, no? So dito sa pares na to guys, no, ang pinaka purpose na natin, sabi ko sa inyo, target lang natin dito makapagpalabas tayo ng inahin na kulay black, no? So which is mukhang inahin naman to, no? Pangalawang itlog din to guys. Yung unang itlog nito inalay natin kay Chung Chung, no? Nag-aano yung tatay, oh. Salbahe yung tatay na to. Yung barako na to, salbahe. Mas maganda yung inakay kumpara doon sa nanay niya, no? So hindi natin masasabi guys kung mas maganda yung inahin kaysa sa tatay kasi barako yun, no? Ito, hindi ko alam kung barako ito. Palagay ko talaga inahin, no? So kung magiging barako ito, mas malakas pa rin yung tatay. Mas improve siya na version ng nanay niya. Naaway yung nanay, eh. So yun guys, no, mag-move on na tayo dun sa last na inakay kasi na-review na natin to. Ito siguro guys yung pinakamalakas na pabuga natin, yung inakay nila yung pinakamalakas natin na pabuga. Ay, pinakagusto ko na pabugan natin ngayon, no? Ito sa batch nila, yun yung pinakagusto ko, itong puti. Tapos yun, nandito sa baba naman ang i-review natin, kulay itim din to guys. Yan, andito naman guys, no, anak ng Pied yan guys. Ito Pied, black na Pied, black Pied ito guys. Tapos yung anak niya ay black, no? Tapos yung tatay niya blue bar, ayan, no? So i-compare naman natin yan dito sa nanay, no? Sa nanay natin siya i-compare. Ito yung nanay, oh. Ayan. So kunin na natin to, dudukutin na natin to. Yan, mukhang okay naman tong inakay na to guys. So dito na natin to ilalagay. Diyan ka lang baby, huwag ka tatalon at mahuhulog ka. Lalim ng pagbabagsakan mo dyan. Relax ka lang. Ano nangyari sa paa mo? Oh, relax lang, relax lang. Relax lang baby, relax lang, madulas talaga yan. Nadudulas siya, eh. Hindi siya sanay sa madulas. Ayan, oh, relax ka lang dyan. Dyan ka lang. Okay, sarado na natin tong kulungan, no? Ayun yung parents. Lupit na ng parents dito. Etong inakay na to guys ay pure black din to guys, no? Ayan, oh. Pure black din siya. Pero ang kagandahan nito, mas tingin ko mas malaki ang nito, mas massive ito kaysa sa parents niya. Mas massive ito sa tatay, mas massive din ito sa nanay. At napakaganda dito yung tuka. Ayan, ang kapal ng tuka nito. Mas robust ang structure niya, no? Kumpara dun sa dalawa natin na unang ni-review na inakay. Ang hirap mag-vlog, no? Ang sikip kasi ng ng pwesto natin, no? So, ito yung pinaka-robust sa kanilang tatlo. Ayan, oh. Diretso din, tuwid din. So makikita nyo guys yung mga features na tinitingnan ko. Gusto ko tuwid yung mga inakay, no? Mas tuwid ito. So next year pa natin ito mabibreed. Hindi ko alam, ito ang hindi ko alam kung inahin to o barako, no? Pangalawang itlog din to guys. Ay, pangalawa ba to? Oo, pangalawa kasi yung unang nag-crack hindi nakalabas, no? Siya nakalabas ng maayos. Yun yung yung kapatid nito namatay, no? Unang itlog. Ayan. So, pero palagay ko mukhang barako, eh. Pero anyways, kung maging barako to inahin, ayan, makikita niyo yung ulo. Ang ganda ng head structure nito guys. At saka mas balanse yung nito. Ayan, oh, yung tuka niya. Mahaba na rin, hindi siya maiksi. Kasi yung puti, maiksi talaga, eh. No? Tignan natin sa main camera to guys. Tapos i-compare natin to sa nanay tsaka sa tatay niya naman, no? Sa parents. Ito guys yung nanay nung itim, no? Nanay muna yung dinukot natin, no? Ayan, mahaba ito guys, no? Manipis yung sere nito. Ayan, yung tuka niya. Pantay naman yan guys, pantay, no? Hindi siya manipis para sa inahin. Halos kapares din pala ng itsura ng ilong niya. Full wattle din. Pero tingin ko mas better yung ilong ng inakay. Ito yung tatay, grabe, ang laki nito. Ang laki, no? Ito siya, no? Ayan. Pitsuhin ito nung nahawakan natin, yung una natin nakuha to. Pitsuhin siya. Pero ngayon guys, bulto, naging bulto na siya, no? Ang laki. Sobrang laki. So ayan, oh.
Ang gusto ko dito guys yung tuka eh. Ayan, tignan niyo yung tuka. Ayan, pantay, makapal ang tuka niya, no? So hindi mapula masyado yung mata pero okay na. No, yung sere hindi masyadong ano, medyo makapal pa nga yung sere niyan, no? Ayan. Tapos ang ilong niya ganito. Ayan oh. Yan ang ilong. So ang ibon, kapag gantong edad, hindi pa yan sanay mahawakan kaya medyo malikot yan, no? So kung i-compare natin siya sa nanay niya, ayan, tignan niyo yung structure ng nanay niya, mas makapal ang tuka nito kaysa sa nanay niya. Ayan oh. Mas makapal ang tuka niya. Tapos, mas gusto ko yung hugis ng ilong kumpara dun sa ilong ng nanay niya, no? Full wattle din siya. Ayan, medyo may konting lubog lang. Mawawala yan guys kapag ano, pag umidad na tong inakay. Ayan, no? Sa sere guys, mukhang manipis naman. Basta hindi tatamaan ng bulutong, magiging, ay makapal. Makapal ang sere, no? So anyways, okay lang yan guys, no? So compare sa nanay niya, sa tingin ko mas better ito na ang structure nito, no? So ngayon, compare naman natin siya sa tatay. Ayan guys, ayan, medyo pareha sila ng ilong ng tatay niya, no? Tapos sa tuka, ang kulit ng inakay. Ang kulit ng inakay na to, no? So yung tuka guys, makapal din, no? Makapal din yung tuka ng tatay niya, pero ito mas, tingin ko magiging mas makapal ang tuka nito kaysa sa tatay, no? So ayan. Ang sa ilong halos pantay lang sila, no? So lalamang ito sa tatay niya dahil pure black ito, no? So siguro doon lang sa kulay lang. Sa tuka guys, pagka ano pa to, kapag ka umidad, saka natin malalaman kung maganda tuka nito, no? Ang laki ng katawan ng tatay nito. Ayan, no? So medyo improve siya na version. Hindi ko alam kung improve o kapantay lang siguro, baka ka-level lang ng tatay niya, no? So sa tuka guys, ang tuka kasi yung ano, pinaka-favorite ko na parte. Ang hirap hawakan nitong inakay. Ito yung kalakasan nitong inakay na to guys, yung tuka. Buti na lang talaga guys, hindi pied yung naging anak niya, no? So kasi kadalasan pag pied panares mo sa kahit anong kulay, pied lang lumalabas, no? So buti na lang hindi niya naipasa yung pied genes. Sasoli na natin. Medyo madilim dito sa kulungan nila eh, no? O diyan ka baby. Yan. So, yun. So yun guys, no? Tatlong inakay lang yung ni-review natin. Satisfying naman lahat ng lumabas. Medyo nakakatawa, no? Hindi kagaya nung dun sa naunang batch, yung 5, no? Dalawa lang yung pwede natin ano. Although satisfying pa rin yung naunang batch na 5 inakay kumpara dito sa tatlo na to. Mas natutuwa ako dito sa tatlong pabuga natin ngayon na itong previous, yung pinakita yung ni-review natin, no? So marami pa tayong ibon na i-review nandito sa inine section tsaka sa barako section sa mga susunod na videos, no? So baka maglipat lang tayo ng breeders sa susunod, no? So sa ngayon, yun lang yung pabuga natin. Guys, ba't ko nga ba ito ginagawa, no? So para maipakita ko sa inyo kung ano yung nai-experience ng isang fancier na fancy pigeon yung inaalagaan niya, no? Tsaka yung kung ano yung mga flaws na i-experience namin, kung ano yung mga errors, tsaka yung mga yung mismong experience ng pagbe-breeding. Kasi usually kapag fancy breed ang inaalagaan mo, more focus yan sa structure, no, ng ibon. Tapos iba kasing ibang forte naman yung competition, yung pigeon show, iba din yon, no? So gagawa din tayo ng videos para doon. Ang i-share ko lang naman kung ano yung mga na-experience ko kapag mayroong competition. So far, hanggat kaya nating i-cover, kaya natin mapuntahan yung lugar na mayroong pigeon show, susubukan natin, no, na ma-cover. Ang gusto ko lang na ma-share kung ano yung experience, no. So yun lang guys. Tanga na, papahaba na naman, haba na naman ito, no. So yeah, sunod na lang tayo ulit na video.